Alam pa ninyo yung magnesium, kailangan ng 300 enzymes sa katawan natin. Kung wala yung magnesium, hindi gagana. Life begins, di ba, to deteriorate at 40 years old. Pwede ka na mag-start ng multivitamins at 40 years old. Kung relatively healthy ka naman, edi it's either multivitamins lang. And kung siyempre kung mas gusto mong maging maganda, tanggalin mo muna yung... Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ako ang Managing Director, si Glendy Maandal, and with me today is of course the one and only Dr. Anthony So, our Medical Director. So, sa past episodes natin, napag-usapan natin yung tamang nutrisyon na hindi sapat yung puro pagkain lang, especially sa panahon ngayon. Hindi mo na alam saan nanggaling, paano tinanim, paano kinatay, paano prinases ang iyong mga pagkain. Ang nagiging resulta from the molecular level, kulang ang nutrients na na-absorb ng tao. So sa dami na ng pangit na pumapasok sa katawan mo, yung maganda pa, nalilimitahan. So ang solusyon dyan, supplements, di ba? Pero napag-usapan natin nung nakaraan, specific ba sa gender ang mga supplements? May mas kailangan ba ang babae kaysa lalaki? And ang sagot ni Doc, oo daw. So nag-focus tayo nung nakaraan sa lalaki. And this week, syempre, naniniwala tayong lahat sa gender equality. Sa babae naman ho tayo ngayon. So, Doc, mahalaga ba na ang mga kababaihan ay mag-supplement ng specific sa kanilang kasarian? Yes. Yes na yes. Kailangan specific. Katulad ng kapag nagbe-mens ang babae. So, kailangan talaga mas maraming iron, mas maraming B-complex. Okay. So, situational. Meron siya situational, pero I think na-mention nyo in our past episodes, meron certain nutrients na laging dapat nandyan. So, Doc, bukod sa multivitamins, which you have said is very important for both genders, ano po ba yung mga nutrients na dapat hinahanap ng mga babae specifically? Whether it's situational, like kung may health or condition sila, or just in general for females? Okay. So, for females, usually talaga calcium. Kaso lang ang problema ko sa calcium, ayaw kong pinapibigay ng mga tablet, lalo na yung mga nakakatanda. Gawin natin, increase na lang natin yung gatas at increase natin yung vitamin D intake. Then, pag sa puso, di ba, pag tumatanda na yung mga babae, kailangan may omega fish oil para sa puso. Then, syempre, gusto natin yung maganda yung kutis. Vitamin E sa kutis. Vitamin E. Okay. So, Doc, na-mention niyo ho yung calcium and it's one of many minerals na kailangan ho ng katawan ng tao. Yes, Coach. Yung calcium po, ano po ba yung benefit niya pag nagsusupplement sa mga babae? And na-mention nyo, sa mas nakatatanda, di ba po? Kasi usually sa babae, dahil nababawasan ng estrogen, progesterone sa katawan, nababawasan ng bone building. Kaya nga, may calcium para sa building of bone. Ang problema lang, pag bata pa lang, yes, tuloy natin. Pero pag matanda na, usually, nagbibuild din yung calcium sa loob ng yung heart, yung aorta, yung mga blood vessels. Sa lining niya, nagbibuild up din, kaya nagbabarado rin. Kaya nga, mas ayaw na nating ibigay ng calcium kapag matanda na. Okay, so, Doc, hindi ba, kumbaga medyo may trade-off yan? Di ba ang babae ho mas prone sa osteoporosis? Yo. Tama ba? Yes, Yun yung pinipigilan ng calcium. Yes, sir. Pero pag nasobrahan ka naman, maaring maging problema sa puso. Yes. So ang nare-recommend nyo, more on milk na lang natin. Yes, sir. Okay. How about, Doc, yung ibang minerals? I think in one episode you mentioned magnesium as being important to women. Ano po ba yung kahalagahan nitong nutrient na to? Okay. Ang magnesium, usually nga, sabi nga, 50% of people, hindi alam na kulang sila sa magnesium. Tapos yung magnesium, hindi naman natetest yung sa loob ng cells kung kulang ka ba o hindi. Pero alam pa ninyo yung magnesium, kailangan ng buong katawan natin ng 300 enzymes sa katawan natin. Kung wala yung magnesium, hindi gagana. Bakit nakakatulong magnesium? Number 1, sa babae, sa mood. Masarap ang tulog, sa muscles, sa nerves nila. Then, maganda rin yung magnesium sa lapay natin, sa bone, and sa puso natin yung para ma-relax, para hindi mag-high blood. Tapos yung muscles relaxation, masarap ang tulog. Napakarami benefits pala daw. Dami. Ang magnesium ho ba nabibili as a separate supplement? Yes, misa-misa pa nga. Ang problema nga, hinahalo ang magnesium at calcium. Ayaw natin kasi it's either
konting calcium na absorb tsaka magnesium na absorb. Sana may pure magnesium, mas maganda. So kung makakahanap kayo ng pure magnesium supplements, mas maganda ho. Hindi na kami magbabanggit, hindi pa naman kami binabayaran ng mga endorsers para gawin yan. Siguro later on, pag po mas popular na tayo, paki-like na lang tsaka paki-share yung video para matulungan nyo kami. Maybe makakapag-recommend kami ng specific nun. How about sa multivitamins po, Doc? Mahalaga ho ba na basahin yung facts ng gaano karami yung nutrition at tignan kung alin yung matataas dito? And if so, anong mga hahanapin natin and at what levels? Okay. Usually, yung nga mahirap kasi kanya-kanyang kumpanya, kanya-kanyang research, kanya-kanyang labas ng mga multivitamins. Okay. Sa akin, kailangan mong i-start mag-vitamins is at the age of 40. Life begins, di ba, to deteriorate at 40 years old. Pwede ka na mag-start ng vitamins, multivitamins at 40 years old. Then, habang tumatanda ka, yun, magdadagdag na lang tayo ng like vitamin D, mas marami pag matanda. Calcium, magnesium, vitamin E, omega fish oil. Yun, dahan-dahan tayo magdadagdag. Ang vitamin C po ba, Dong? Tsaka yung zinc, na I think you mentioned in a past episode, it's really good for your immune system, your mood, especially in men. Pero applicable rin po ba itong zinc sa, I think it's linked to the production of testosterone. Okay lang po ba sa mga babae ito? Sa mga babae, maganda rin yung zinc para sa healing process. Maganda yung sa healing process. So, nakakabata yan yung kasi pati cells mo mag-heal. Cells, yes. So, if you want, to look younger, to preserve that youthful glow, siguro yung mga vitamins na yan ang i-consider natin. How about in other situations, Doc? So, we already touched on aging na tipong siguro pag papunta na tayo sa 40s and then sa more advanced stages like menopause, meron po bang mga vitamins na nakakatulong lalo na sa nakakaramdam ng mga symptoms ng onset ng menopause? Yes, right now, yung mga estrogen, ang tawag dyan, evening primrose. Yun ang maganda. Imbis na uminom ka ng tablets na estrogen, yung evening primrose nag-i-stimulate, nag-a-act siya parang estrogen para gumanda yung mood mo, yung skin mo maganda, plump, yun, evening primrose. So, kung medyo nasa 50s na ho siguro ito, no? Yes, sir. So, very important. Napakarami pala ng mga nutrients na yan. So, Doc, na-mention ko last time to, meron multivitamins, meron isa-isa na mga nutrients na to. If I was a woman, sabihin nyo ng mid-30s, early 40s, and I can only afford so many of these supplements, and I'm relatively healthy, ano po ba yung mga marerecommend yung paglaanan ko ng budget ko? Kung relatively healthy ka naman, it's either multivitamins lang, that's it. And kung siyempre kung mas gusto mong maging maganda, healthy ka naman, kumain ka ng good diet, tanggalin mo muna yung multivitamins mo, lagay mo ng glutathione capsule, then with vitamin C para sa kutis, saka vitamin E. With collagen. Okay, kung wala ka namang sakit-sakit, hindi ka mangingimik-nginom, hindi ka nagsisikarilyo, so either multivitamins or invest it in really healthy food na hindi rin naman mura pala. Kung mag-organic ka, pili ka lang kung saan mo po dadalhin yung pera mo. And then, glutathione if budget permits. So, very important. Ayun, dami nating natutunan. And it's important, lalo na sa mga babae, syempre kaming mga lalaki, hindi kami ganun ka-conscious sa looks kung minsan namin eh. Pag lang nanliligaw kami, yun. Pero pag medyo nakasettle na kagaya namin ni Doc, wash and wear na lang yata kami nito. Anyway, sa mga babae, mas important yan. Alam namin yan. So, ang first recourse kasi ng mga babae, tipo magpa-derma, skip external stuff, mag-cleanse. And we're not saying that's bad. That's actually really good for you. Mag-exfoliate and whatnot. Pero, hindi lang pala sa labas ang treatment dapat. Kailangan galing din sa loob. Na lumalabas. Exactly. Actually, naalala ko yung sinabi nung veteran na dermatologist na kung saan nagko-consult ang wife ko. Sabi niya, usually ang quality ng skin mo is a manifestation of your internal health. Yes, diba? tama. Kung may mali sa gut mo or sa dugo mo, makikita yan sa balat mo. And pwede ka magpa-derma, sabi niya, hanggang gusto mo, kikita ko. Pero kung hindi mo inaayos yan nasa loob, superficial lang yung treatment. So that's another thing that you can think about siguro if you're trying to promote better health and better looks if you're a lady.
Anyway, any parting thoughts and advice on female nutrition, Doc, before we close? Eat healthy, exercise, sleep well, paaraw ka. Then dahil because of the hectic lifestyle, tsaka ka na maglagay ng multivitamins and minerals na kailangan mo. Naalala ko lang yung mga ibang nagpapahid na bawal maarawan. Baka hindi applicable sa inyo yan. So, tanong nyo muna Sa likod. Dito, wag kang magpaaraw, sa likod na. Magre-wrinkles kasi kapag nagpaaraw ka. Ayun, ingat-ingat lang. Magkaka-episode din kami dyan and likely mag-i-interview kami yung specialist naman sa skin dermatologist para mas rich yung discussion natin. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director, along with my partner and co-host, Dr. Anthony So, our Medical Director, saying sa lahat ng mga babae dyan, single man, may asawa man, byuda, nabubuhay pa ang asawa, lahat kayo, hopefully, maging healthy kayo. Syempre, follow Doc's advice and we'll see you sa next video. Bye-bye!